Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay. Ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ayon sa kasulatan gabay sa mga kabataan. So this afternoon po, ako po ay very excited kasi po meron po tayong guest. Hindi na po masyadong surprise kasi naka-stream na agad tayo So anyway, ang ating pong bisita ay pakikilala ko po. Siya po ay uma-attend po ngayon sa Dasmaji Church. She is a mother of 3 children and ako po ay very impressed kasi po yung kanyang tatlong mga chikiting ay nagagamit po sa gawain sa ating church para po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ay may 3 anak, 1 babae at 2 lalaki at may 1 asawa. Tama po ba, Miss Sarah Joy Abid? Isa lang, yan. And then, I'll give you some background of her. So, siya po ay isang graduate po ng IT and then isa rin po siyang master guide. So, ako po ay natutuwa na may kasama po kami ditong ka-master guide. So, si ate siya, master guide din. Yung asawa ko si Miss Sarah Joy Abid, isa din pong master guide. At di ko na po babanggitin yung kanyang edad kasi daw siya ay 36, ako 37. Joke lang. Hindi naglala yung aming mga edad. Si ate siya parang 38, tama ba? Ay, bawal pala mag-Marisol dito, So anyway, and galing po siya sa Misamis Oriental. So ako po'y natutuwa, mga Bisaya daw ay mga matatapang at ano daw yan, mga mababait na tao. At the same time, siya din po ay naturopath practitioner at she is a businesswoman. Sana all career woman, okay? Ako para nasa teaching lang ako. Hindi ako pwedeng mag-business kasi lagi ako, sister siya, inuutangan, hindi na ako binabayaran. Hindi wala ata akong talent sa paniningil. But anyway, so ngayong hapon po, siya pong ating bisita at ako po ay nagpipray na sana ay magpa-member na po siya sa ating Dasmaji Church para naman ma-maximize niya po ang kanyang talents at ang kanyang family sa pagtatapos po ng gawain ng ating Panginoon. And then of course, syempre kasama din po natin ang ating walang sawang very supportive na si Master Guide, Miss Sharon De Los Reyes ngayong hapon, na kung saan ay pagtapatuloy po natin yung ating pong topic last week na kung saan may title po na Insignia of Nobility. But before we start, siguro bati muna tayo bago mag-opening prayer. So binabati ko po si dyan po sa Sampaloc 4, si Jenny Lynn Lopera, ang kanyang buong family. So good afternoon sa inyo. Ganun na rin po si Jenny Lynn, okay, Albiela, dyan po sa Jennifer Albiela, dyan po sa bandang, basta anak niya po si Arya. Anyway, so magandang hapon po sa inyong lahat. And then sina mami at daddy, nawa kayo ay nanunood at ang aking nag-iisang lovely and pretty girl na si Alexis D. Camacho Jr. daw. Okay, so nawa makikinig na siya ngayon kasi naririnig niya ako. So sa mga kabataan dyan, please naman po makinig po kayo kasi ito po ay sulat po ni Ellen White na kung saan payo po ito sa inyo. And then binabati ko rin po yung mga taga dyan po sa QC na pinuntahan po namin nung nakaraan, dyan po sa Toro, Quezon City, na kung saan may kamag-anak kami dyan ng mga Tupas family. So good afternoon po sa inyong lahat. So far, yun lang po ang aking babati, na syempre ang aking masigasig na asawa na si Fernando Camacho Jr. Okay, so sister siya, baka po may babatiin kayo? Ayan, syempre po bago ako bumati sa Ate Joy muna, yung ate po ng bisita, to give naman the privilege. Ayan, so first time yung mag-shout out sa mga kapatid. If you're watching also, you can greet someone. I'm gonna be reading them for you. So Ma'am Joy ka po muna at welcome po sa ating segment para po sa ayon sa mga kabataan. Payo rin po sa kanila. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito po sa ating programa. Thank you so much po sa pagkakataon na ito at ako po'y masayang-masaya dahil talaga lang pinagkaloob talaga ng Panginoon na matuloy ang ating meeting ngayon. So,
Ako po talaga yung nagagalak at salamat po talaga sa Panginoon. Akin po ang inunyahan ng mga kabataan na manood po kayo lagi. Subaybayan niyo po ang programang ito dahil ito po ay para po sa inyo. Para po sa kabutihan at sa kapurihan ng ating may likha. Wala ka bang babatiin ti Joy? Kagaya yung husband. Batiin mo na mga babies mo, yes. Yes, busy sila ngayon kasi nag-advanced study sila para sa klase bukas at yun, nag-tutor yung aking asawa kaya stay tuned lang kayo dyan. Dito po muna ako. Busy pala, no? Kasi mga kabataan ngayon talaga nang busy rin naman sa school at malapit yung mga exams. So, parang kapapasok exam ulit, no? Ang bilis talaga ng panahon. So, maraming salamat, Ma'am Joy. Wala ka nang babatay mga kamag-anak mo mula sa malalayong lugar, sa malapit man o malayo, pwede mo rin mong batiin. Yes, hello po sa aking mga kamag-anakan dyan po sa Mindanao, sa Misamis Oriental, specifically sa Cagayan de Oro, sa Villanueva. Isisend ko po ang link mamaya kasi hindi ko mapindot. So mamaya isisend ko para ma-view po ninyo ito at mas marami pa po kayo matututunan. Ayan po. Ayan. Salamat, Ma'am Joy. Ako nga po gusto rin mag-share, hindi ko rin mapindot. Nasa na kaya yung link, hindi natin mahanap, no? So, shout out po sa nakikinig sa amin, may alam ng link. Pakibuksan na lang yung ayon sa kasulatan and then pag nabuksan nyo yun, copy the link na lang po. Oo, kasi hindi na namin talaga makita mga pang-link namin eh. So, ayan po, so maraming salamat. Ako po binabati ko po ayan ang mga kaibigan natin na hindi po natin nakasama rin sa iglesia. Ano po, namiss ko na po kay Ate Beth, Ma'am Joanne, din po syempre, si Nanay Villarosa. Nasaan ka man ngayon? Ay naway makadalaw ka. Kung hindi naman kami na ang dadalaw sa iyo dyan. Ano po, namiss ka na namin. Ganyan po, syempre po, shoutout po kay Mami Ruth Tobias na celebrate ang kanyang birthday. Ayan, patikim naman. Patikim naman ang dyan handa. Meron po ba? At ganyan din po kay Ma'am Margie Hermasilia. Ayan, so ang buong Dasma Pod Size Family pa ibabati sa iyo ng isang maligayang kaarawan at ay pagpalain ka na maraming kagandahan. Ano po? At ganyan makabutihan ay yung puso. Ganyan po sa aking sa nanay po ni Sir Nanette Donoso na nanay Nanita. Ano po? Kayo po magpagaling at ipapray po natin na maging successful ang inyong pong operation sa nalalapit po na araw. At ganyan din po magpagaling po kayong pareho si tatay at si nanay. Ano po? At ganyan din po ang mga kapatid ko ayan na nasa iba't ibang taste sa Cavite. Ganyan po si Kuya Jasper. Ayan, so mag-stay tuned ka lang sa amin at binabati ka naman. Stay safe po. At ganoon din po sa patuloy po natin po pala ipanalangin din po andayin po natin mga kalamidad ngayon. Parang sunod-sunod po ang kalamidad. 6.8 sa Morocco. Napakarami pong taong namatay. Ganyan din po naman sa Hong Kong, sa China. Parang nakashock talaga yung makikita natin mga kalamidad. So hindi natin naranasan kasi lahat ng bagyong dumaan ng mga super typhoon Ma'am Joy, Ma'am Ye, talaga namang lumampas sa Pilipinas. Parang sa atin nagiplan tayo pero malakas na sila po ay talagang doon tumatama. So mag-pray din po tayo, magpasalamat na hindi po tayo din talaga na apektuhan ng ganun talaga po. And let's pray also sa mga kapatid natin ngayon na India po kasi recently po ay napakarami pong Christian persecution ngayon sa India and they're revising po the code na lahat po ng Christian talaga ay dapat manumbalik sa kanilang pong Hinduism. So let's pray for them. Kung may mga kapatid po tayo dyan, ayan, panalangin po natin at ganun po yung ating mga kapatid na nanghina sa mga pananampalataya ay magpalakas na po tayo. Yan, Ma'am Ye. So mag-umpisa na po ba tayo, Ma'am Ye? Yes, Sister Sha. So maybe you can lead us for our opening prayer. Ayan po, sa ating pong pag-usa, samahan niyo po kami lahat sa isang panalangin. O mapagpala namin Ama sa langit, muli po Ama, sa hapong ito kami nagagalak na kami po ay muli mapagsama-sama at makapag-aral, mapag-share Ama, na ipong mabanal na sa Ama sa ipong gawing pag-aaral, pag-share ngayon, ay pong hinihiling ipong banal na kalooban ng karunungan mula sa banal na Espiritu, ang siyang mamutawi sa aming mga labi, pagpalain po ang mamakinig, ganit po ang mga tahanan, ang mga magulang, ang mga anak Ama, ay magkaroon ng pagkakaisa, pag-ibig at karunungan upang kami Ama ay may handa rin naman sa mga gawain na iaatas yan sa amin Ama upang magampanan namin ito na may pagtatapat at may pagpapagal. Ito po amin niling. Ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so good afternoon po muli. So ngayong hapon po, tayo po ay magre-review muna, rerepasuhin po natin nakaraang topic natin, kasi po ito po ay part 2. So lagi tayo may part 1 and part 2, Pero kasi napakaganda po ng sulat ni Ellen White na kung saan nagsasabi
sinasabi nga po na the insignia of nobility. So last time po ay dinefine po natin ano ba yung salitang nobility. So alam naman natin na kapag sinabing noble tayo, yung personality natin dapat po daw ay nakaayon po sa high moral principle and ideals. Of course, nakapattern po ito sa ating Panginoon sa kanyang characters. Basically po, normally nakukuha natin to sa mga sulat din po natin, sa scriptures o mga payo din po ng sulat ni Ellen White. And then diniscuss din po natin, so nagbigay tayo ng mga examples na kung saan sa Bible may mga tao din pala. Kasi ito na pag-usapan din namin Sister siya ng estudyante ko na tinanong ko siya, sa palagay mo ba, sabi ko sa pastor na hindi siya Adventist, kapag po kaya tayo ay vegetarian, nuts and fruits and vegetable lang, pag tayo kaya ay magiging kasing talino rin ni na Daniel? Ang sabi niya, very special sila, iba ako. Hindi pwedeng makasunod. Parang yun ang nasa isipan ngayon ng mga tao, para bang yung mga nangyari noon talagang part na lang ng history, parang hindi na pwede nating magawa sa panahon natin ngayon. So naiiba na talaga ang ating sanlibutan. Pero alam niyo po ba na ang Bible ay isa siyang pinakaaklat na kung saan kung noon ay kaya nila, kaya din natin gawin. Kaya ako naniniwala, yung tanong ni Sister siya nung nakaraan, sa palagay mo ba Sister meron pa bang kabataan na kayang gumawa ng mga nagawa ni Daniel at kanyang mga kaisa ko? Of course, kaya nga may ililigtas ang ating Panginoon ng mga kabataan. Kaya nga po nagtatalakay tayo ng ganitong live para yung mga kabataan natin ay ma-prepare naman natin doon sa future na inaantay natin na pagdating ng ating Panginoong Jesus. And then diniscuss din po natin yung ano daw po yung mga insignia ng nobility. So napakarami po rito. Dapat daw po meron tayong erect form, dapat daw po tayo ay hindi nagpabago-bago, tapos yung ating pong desisyon at ating tiwala sa Panginoon dapat daw ay laging naandyan. Pero syempre hindi naman natin kakayanin ang lahat ng bagay kung walang tulong ng ating banal na espiritu. Kaya nga po everyday we should have our personal relationship. Ang tanong sa mga kabataan, meron ba tayong personal relationship pagising natin sa umaga? O laging cellphone muna kasi nga nag-a-alarm kaya cellphone daw unang hinahawak kasi pag nag-alarm, so hindi na maiwasan na nag-scroll na tayo. So we should have our personal devotion and then relationship kasi ito po yung magpapatatag sa ating pong pananampalataya para naman pag may mga pagsubok ay yakang-yaka nating harapin. And then pupunta na po tayo ngayon sa question number 4 na kung saan sabi daw po rito, so ating mga kasama ay magbibigay po sila ng mga insights kung paano po natin sasagutin ang sabi daw po dito ni Ellen White, what are the effects of physical habits on the mind? Yung mga pang-araw-araw nating ginagawa, kasi pag sabing physical, it could be practices, kung ano oras ka gumigising, ano yung kinakain mo, ano yung oras ka natutulog, paano daw po ito nakakaapekto sa ating mga kaisipan. So siguro bigyan muna natin ng chance, siyempre yung ating visitors, si Miss Sarah Joy Abid. So sister, ano naman ang mga epekto nito sa ating kaisipan? Paki-unmute po sis. Ayan, okay na. Ayan, ang labas kasi naririnig ko yung yung echo ng party sa labas. May party sa labas ng bahay. Okay. Anyway, kahit mag-party sila, nandito pa rin tayo. Okay, sabi nito, what are the effects of physical habits on the mind? So, may mga napakalaki talaga ng effect ng mga physical habits natin sa ating mga isip. Dahil kung halimbawa, kung ikaw ay hindi maayos ang iyong lifestyle, ang physical mo ay affected, most especially ang mind din affected. Sabi dito, ang right physical habits promotes mental superiority which affects the intellectual power, physical stamina, and length of life. Kasi kung maayos ang lifestyle mo, ang physical mo, syempre healthy din ang mind mo. So, yan lang po muna. Okay, thank you. Ikaw naman, Sister Sha, ano naman ang ibabahagi mo sa ganitong tanong ni Miss Ellen G. White? Ayan, so actually napakaganda po ng sagot ni Ma'am Joy, na tunay nga naman, it is what we call the connection. Actually, what we call this whole being, the whole aspect of humanity. When we say whole being, everything is connected.
Hindi pwedeng maiwan yung isang spiritual, maiwan yung physical, maiwan yung mental, no? So it is what we call habit. Kasi when it comes to habit, it should be formed. Kailangan sa mga kabataan as early age, kailangan yung habit nila as they grow up ay natitrain nila. Diba sabi nga, if you want your character, you want something, your hobby to be your habit, you have to start that for 7 days. Na para maging habit mo siya, kailangan magawa mo siya ng 7 araw na hindi ka pumapalya. And that one will become your habit. So sa atin, when it comes to physical, no, napakalino din naman po na sinabi rin ni Ma'am Joy about wellness, physical, yung health natin, no, like what we eat, what we do. Kasi tunay naman, pag kulang ka, yung ating katawan, sabi nga natin nakaraan, di ba, Sir Ye, pag nabunutan ka ng ngipin, di ba, kayong sobrang, yung bagang mo, tumutubo pala, yung wisdom tooth mo, di ba, parang, wag ka na talaga makante, parang hindi talaga tama. Minsan, tama yung sagot mo eh. Pag sumakat bigla yan, hindi mo na maisip talaga kung tama o mali. Minsan, di po ba? Kasi there is pain. Kaya makita po natin, when it comes to physical aspect, kailangan ng mga kabataan, no, tayo po, kahit po mga adults sa mga magulang, kailangan makita rin nila sa atin, how do we take care of our body? Kasi ngayon, sabihan po sa TikTok, no, Sister Ye, ang TikTok kasi ngayon, they are promoting like about body, about loving yourself, about embracing who you are, never be ashamed. Kaso nakalungkot ngayon, ang lalaki talaga nila since super duper obese. Talagang obese sila, tapos they would wear swimsuit, they would wear mga skimpy clothes na parang sabi nila, oh, walang mag-judge siya kasi bawal ang body shaming. Sabi nila, let's celebrate life. Pero toong sobrang laki ko nila, Ma'am Joy, talagang sabi ko, totoo pa may mga gatong tao na parang malaki pa dun sa bed nila, and yet they would say, let's celebrate life. Pero sa atin, sabi nga nung isa doon, that's about that's parang delusional na paano ka mag-celebrate ng life na alam mo naman yung puso mo, yung baga mo, yung mga buto-buto mo, pag matutulog ka na ay may pananakit na sa katawan mo, and you cannot function, no? Kaya sa atin, sabi nga doon sa sa 4 na magkakaibigan sila, Daniel, they're physically trained, talagang physically ready sila. Kaya sa atin po, mahirap mo, Ma'am Joy, no? Like, we cannot serve God when we are sick. Mahirap gustuhin man natin, o sige, magsimba tayo hanggang maghapon, pati ng hapon, pag mga nanay, may migraine ako, sakit ng ulo ko, may vertigo ako, teka, uwi muna ako, di ba? Ang sakit ng katawan ko, kaya late ako magsimba. So, we blame everything, ano? Minsan hindi naman sa pagkain natin biniblame, baka tayo late sa pagsimba eh. We keep on blaming about our yung mga defects natin, no? Kasi late ako natulog, kasi nagluto ako ng ganito, kasi naglaba ako, masakit ang paramdam ko, yung mga kasukasuan ko, yung madaliri ko, masakit yung ulo ko, may dysmenor. Lahat yung sabat sa body. Diba? It comes from our body, and yet later on, sasabihin ng ating isipan, hindi ko kaya. Kasi hindi talaga kaya ng katawan, at ganun din, no, sabi nga, ang kasakit ng isang kalingkingan ay dama ng buong katawan. So, sa atin po yung the vigor, yung salitang wholeness ng kalakasan, kailangan taga-matrain sa ating mga kabataan. Ewan ko po, no, like example, si Sister Ye, kasi sabi niya nung nakaraan, talagang she would love exercising, like walking, yung spending time, di ba? Ikaw ba, Ma'am Joy, how do you make your body like physically healthy? Ano na, yung ginagawa as a family, sa mga bata. Siyempre, di ba, kids usually follow us, na kung parang kung anong ginagawa natin, gusto nilang gawin. So, ikaw, how do you make, you know, your time as a model, a role model, to take care of, hindi lang sa pagkain, kasi sa pagkain, you can buy yung ganito, pero yung pagdating sa mga physical, no, activities, how do you go with your family para ma-enhance sa kanila yung physical health? Actually, sa panahon ngayon, mahirap na kasi ma-exercise, takbo-takbo sa labas kasi nga dahil na dumaan ng pandemic, parang nabigla lang lahat. So, wala na masyadong time para sa physical na activity. Pero yung mga bata ko kasi, meron talaga silang time every morning na nag-i-exercise sila, kagaya ng headstand, jumping, running. Dito lang din sa loob kasi hindi pwede sa labas. So, may limit lang siya. In terms naman po sa akin, nakikita din kasi nila na nag-stretching ako. Kaya doon nalalagay sa mind nila na kung mag-stretching pala ang tao, ay may stretch, feeling kasi nila mas mabilis silang lumaki, mas mabilis silang tumangkad. Kaya feeling nila kapag si mama kasi matangkad ng konti, so tatangkad din ako. Kaya yun ang kinakapi nila. So napakaganda po talaga ng topic natin ngayon kasi napakalaki po talaga ng effect ng physical natin sa ating mind. Kasi halimbawa ngayon sa ating generation, ang cellphone, gadgets at iba pa ay isa po talaga yan sa nakaka-affect ng ating physical. Especially kung wala tayong tulog, ang mind natin ay poor.
hindi nakaka-function well. Especially kung ang mga kabataan ngayon, mahirap pa naman painumin ng tubig na puro. Gusto nila may kulay, may mga taste pa. Yung mga melty at saka iba pang juices. So, which is not good kung hindi naman natural. So, mga ano lang siya, mga more on magic sugar. So, hindi talaga siya maganda kasi sa physical natin, oo, maganda siya tingnan. Pero sa mental, poor talaga siya. Kaya kailangan lahat ng mga bagay na gagawin natin sa ating physical ay yung mga healthy lang. Para ang ating mind din is healthy din ang ating magiging output nito. Ayan. So, maraming salamat no, Jen. Ganda no, Ma'am Mia. Teka lang, dagdag ko na rin, no. Kasi sa akin, when I was very sick, no, I got anxiety. I got like, talaga yung verge talaga ng anxiety kasi sobrang taas yung level eh. Panaisip ko talaga, paano ko gagaling, di ba? Tapos yung maririnig mo puro negative. So, syempre, mental effect, malaki din yung mental sa pagdating ng mga negative words. Parang pag nakata ko, ang laki mo ng taba mo, o ano ka na. As in, super talaga, parang I lost everything, which is I decided naman talaga na mabago yung katawan ko, pumangit ako. Parang feeling ko kasi, di ba, si Sir, parang you were only loved because of your body, because of how you look. Pero later on, kasi nakarealize ko parang ang hirap ng buhay, di ba? Ang daming struggles, magtrabaho lahat. Then, to feel that, para din makita ko na may changes. Dumating kasi sa point talaga si Sir, parang ayoko tumingin sa lamin. I hate looking in the mirror in the sense of, I hate myself. Na parang ayoko makita yung mukha ako ganyan. So, hindi ko talaga tinitignan yung mukha ko sa mirror, Ma'am Joy, parang parang years talaga, kasi 2 years pa ako may anxiety, no? But then I decided na to take one step at a time. So after I prayed, sabi ko, nobody could help me. So, ang dami kasi ngayon mga kabataan na may anxiety talaga, and then they felt, depressed. Then I told them talaga, hit 1,000 steps a day. Sabi ko, you start a day, even for 20 minutes, mag-exercise, mag-stretching, go somewhere, you walk, you run. Kasi talaga, napakalaking pong factors sa pag pinawisan ka. Tapos parang nawawala kasi yung sa anxiety mo, pag nadadivert mo yung isipan mo, nakalimutan mo, yung mind mo, nagsishift din naman. So, hindi niya naisip may anxiety ka. Tapos, pag nag-exercise ka, then I started running, yan sa Kadiwa Park, tapos ngayon po nag-weights ako. Then I saw na there are really some changes in my, hindi lang po sa physics ha, sabi nga, sa edad po natin, Ma'am Mia at Ma'am Joy, sa edad po natin, let us not exercise para sa kagandahan ng ating katawan, no. But then for our family in the future na tayo po ay pwede pang makapagbuhat, malesen yung ating mga sakit, mga karamdaman natin, sa mga fracture ng buto. Kaya kailangan sa edad natin talaga, lalo pa yung mga kabataan din naman natin, kasi sabi nga, they lack of actions, diba? They lack of exercises. Kaya mabuto nila, brittle na rin kasi nga, instead na nag-enhance sila, nag-grow pa sila, talagang they chose to stop. Kasi parang wala, ayaw nilang gumalaw, di ba? Parang init sa labas, ayaw ko mag-play. Gusto nila exercise nila, Ma'am Joy, tsaka Ma'am, alam kung ano po, daliri lang. Kasi daliri nila yung daliri pa nila yung practice sila paglalaro ng cellphone, pag-scroll. So yung nag-exercise pa rin nila yung kanilang thumbs. Sabi ko, pagod na ba yung mga niya? Kamusta na yung mga sexy na ba yan? Kasi ito na po yung gumagana talaga sa kanila. So I told them na yung mga estudyante ko po na may anxiety ngayon ng mga college, high school, sabi ko, you exercise. You enhance your body, your physical stamina, kasi talagang nababago siya. And that's really good po, Okay, so magdadagdag din po ako dyan, So, sa akin naman po, kami, minsan ni Alex, nagja-jogging po kami, galing dito sa bahay, papunta doon sa 7-Eleven. And then, ako po talaga, kagabi nag-sit-ups din po ako. Syempre, pagka tumatanda na, hindi na natin maibalik talaga yung mga dating figures, mga kasama ko dyan. Pero anyway, kailangan kasi natin magkaroon talaga ng exercise. Kasi po, kailangan natin ng physical strength. Kasi po, connected din po talaga. Kapag meron tayong oxygen na nabi-breathe in, syempre, we have to think properly kasi nga may oxygen na pumapasok. Kahapon nga po sa Santa Lucia, napakaganda ng topic ni Sister Lisa. It's about air. Na dapat pala, kaya sa garden ko marami din akong halaman. Sabi ko sa anak ko, mag-stretching ka, dun malapit sa halaman. Pero ang anak ko naman, nag-exercise siya through sayaw. Sa sarili niya, mag-isa lang siyang sasayaw siya, nag-exercise siya. So pag nakikita ko siya, tumitigil siya, nahiya siya siguro. Pero yun ang the way ng exercise niya. So magkakaiba po kami kasi mahilig siya magsayaw. Ako naman, yung sa
tiyan ko, tsaka sa mga nerve ko, kung ano yung mga kailangan nating i-exercise, yun na po yung i-exercise natin kasi we're not getting any younger. Okay, so ang ganda ng mga sinabi ni Sister Sha at saka ni Miss Sarah. So, sabi din po dito, ang mga effects daw po ng ating physical habits sa ating mind ay ito po, sabi daw po ni Ellen White is, the fruit of the Spirit is not only love, joy, and peace, but temperance also. Kaya pala kapag maayos ang ating physical, of course, we can think properly. At the same time, magkakaroon tayo ng temperance. At alam naman natin na ito ang pinakamahirap nating kaaway, ang ating sarili. Paano tayo magtitimpi? Diba kapag after mag-exercise, diba nakakagutom, parang kakain ba ako, matutulog na ako, ano bang gagawin ko? Napakahalaga talaga na kailangan natin magkaroon ng proper temperance. Ako po, humahanga ako sa mga Koreans na sana ma-adapt natin. Alam nyo po na bihira ako makakita ng Koreans po na talagang malalaki ang tiyan ng mga babae. Kasi po, every night po talaga, meron silang 1 hour or 2 hours na walking. Regular po yun. Mapakaedad ko or 60 or 70, lagi po silang may, or hiking. Yung estudyante ko po nakipag-hike siya kasama ng parents siya ng 4 hours, pagod na pagod siya. Pero yung parents niya daw hindi na pagod. Pero tayong mga Filipino, iba. Pagkakain natin ng dinner, manonood ng TV. Tapos pag nagutom, magme-merienda, pero wala tayong exercise, diba? Kaya sabi ng estudyante ko, teacher, why many Filipinos have very big stomach? Kaya ako po, isa din talaga sa motivation ko po ang mag-exercise kasi I was being bullied by my students. Sinasabi nila, payat daw yung mga kamay ko pero malaki yung tiyan ko. Ang tawag nila is, teacher, tongpe. Yan, pag tongpe, may taba sa tiyan. O kaya tongtong mataba yung tiyan ko. So, sabi ko, hindi. Kailangan kong mag-exercise. Hindi pwedeng tawagin ako ng tongpe kasi dahil mga mothers nila, walang tiyan. Bakit ako? Hindi pa naman daw kasi edad, bakit ang laki daw ng tiyan ko pag nakaupo lalo ngayon, nag-online class lang ako, almost 9 or 10 hours nakaupo. So pag wala akong exercise, wala na. Pero hindi pa naman ako absent-minded, Sister Sha, kahit wala akong exercise for a day, ano pa naman, sa tulong ng Panginoon, okay, sharp pa naman ang ating mind, hindi pa naman tayo masyadong forgetful. Actually, Sister Joy at saka Sister Sha, itong problema sa kabataan, bakit ang mga kabataan natin ngayon, ang babata pa, makakalimutin na, hindi ko magets masyado. Siguro ito effect din ng mga pagkain nila ng maraming sugar, mga short-term memory lang sila, or something na siguro dahil nga nasabi ko nga, paggamit kasi ng gadget, di ba masyadong mabibilis? So sila, mabilis din silang makalimot, madalis din silang basta lahat mabilis Noong time kasi natin parang slowly, kaya masyado nating naaalala yung mga bagay na importante. Pero mga kabataan natin ngayon, kakasabi mo lang, di ba Sister Sha, na ako experiment ko to kahit doctorate ang estudyante natin, kaya high school. Pag sinabi mong ganito, okay, get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4. Opo, 1/4. Ma'am, papel po ba o sa notebook? Uulit-ulitin hanggang makalima. Pero similar question. So, hindi ko maintindihan bakit hindi nila mag-guess. Dapat, diba, sabi nga nila, isa lang, diba? Isang instruction lang, dapat nagigets na natin. Hindi pa ulit. Pero mga ma'am, 1/4, anong kulay po? Puti or dilaw? Paulit, parang could you please get 1/4 yellow pad sheet of paper? Tatanungin ba, ma'am, 1/4 yellow pad po ba? Parang, ano ba ito? Ano ba nangyari sa generation natin? Kasi they are called glass generation. So, siguro madali silang mabasa, kaya madali silang makalimot. Okay? So, anyway, let's move on kasi medyo, na po tayo, no? Yes. And then, at the same time po, ito bibigyan ko kayo ng time. Bakit daw po pala kapag meron tayong physical, how can I say, habits, ang mind daw natin magkakaroon ng mental superiority. Pag sinabi nating mental superiority, ano bang ibig sabihin nito, aking mga kasama? Ikaw muna, Sister Sha. Ano daw po itong mental superiority na effect daw po ng ating physical habits sa ating kaisipan? Ayan. So, actually po, the wonder, yung wonder po ng physical strength natin, yung exercise, when we are healthy physically talaga, tagayta natin, our mind is becoming sharp and keen. Alam niyo po ba, isa sa pag-aaral na kung saan nagiging smart ang isang tao, mas hindi siya nagiging makakalimutin kapag physically healthy po tayo, Kasi we work and then yung body po natin nagpo-function talaga siya sa lahat. Example, kasi ang physical strength kasi hindi may makukuha sa pag-upo sa paghiga, di po ba kailangan talaga yan na pa-practice at i-train. Kaya imagine na nanonood po ako parang 91 years old, nagka-calisthenic pa siya. 91 years old, ang galing magbuhat ng weights, nagba-barbell, nagda-dumbbell. Bakit? Kasi sabi nila, habang tumatanda tayo, kailan mag-gain natin yung muscle, hindi na yung fat. So kapag nag-train training tayo, yung mga
hindi naman na hit, no, yung high intensity training, but then yung nagba-barbells lang tayo para mapalakas po yung ating muscle pala, para hindi siya mag-loose. Kasi pag nag-loose na yung muscle, pag nagkakaedad tayo, hindi mo na po yan mariregain. So we have to help our body, kasi sabi nga, when we are physically healthy, our mind, we can make good decision, right decision, and we can appreciate God more, pati yung nature niya. Kasi imagine nyo po, pati yung mood, diba, Sister Joy, no? Kapag when we are physically healthy, kapag nag-exercise, after po naman tayong happy hormones, kaya po siguro ako laging masaya. Kasi sabi niya po sa school yung aming nurse nung Friday, sabi niya, bakit ganun? Si Ma'am Sharon dumating maganda. Pauwi na kahit anong oras na maganda pa't masaya. Sabi niya, Ma'am Sharon, in love ka ba? Sana sabi, oil. Sabi ko, Ma'am, hindi. Nurse na po yun. Sabi niya, pero bakit lagi kang masaya? Sabi ko kasi ito po yung bunga ng ng pag-ibig na pa. Sabi ko po talaga sa exercise. No, hindi po ako nag-strength training, hindi ako nag-S. Parang iba po, napakatamad ko, nakabilis mapagod. Ngayon po kahit alas 10 ng gabi, kahit maghapon ng turo, parang grabing energy ko. Pag nagtatanong ako, kailangan tulog na ako kasi nga, kaya ko pa magtrabaho. Parang I feel really good pa rin. Po. So, napakaganda po. Kaya talagang I appreciate kasi sabi ko nga, then mas hindi na po ako madaling mainis. Madali ko na natatanggap man siya yung mga bagay-bagay sa paligid, ganun. Hindi na po, wala na po kong pakialam. Mas, parang sabi, pag yung mga estudyante ko nagsabi, ano yun, ma'am? Sabi ko, what? Tapos sabi, ano yun, ma'am? Sabi ko, what? Paki ko. So, na po kami pakialam talaga. Parang I choose also may battle, no? I also become smarter nowadays when it comes to emotion. Pati po talaga sila. So, maraming factors, no? Na nagkakaroon po ako ng mga magic day or menstruation. Hindi na po nasasaktan ng katawan. Wala na po akong mga ganung emotion din. So, hindi na po madaling mag-snap ng anger. So, lahat ako po talaga yung changes, because of this. So, syempre, sa tulong ng Panginoon, kasi gusto ng Panginoon, yung ating katawan ay magamit niya sa kanyang glory. Di ba, Ma'am Joy? Kaya po talaga po ako, although I'm 46 now, kasi may mga estudyante akong 41, 42, Ma'am Joy ngayon, mga nagno-nursing. Tapos may maintenance na, Sister siya, di ba? Oo, tapos natutuwa sila kasi isa doon medyo wala ng hair, kalbo na rin siya, 41 lang siya. Tapos sabi niya, tapos hindi sila nakapaniwala that I have 2 kids na. Sabi niya, paano ka nag-act ng ganyan? So, what do you mean? Kasi you work, you laugh, you act like you're only 32 or 28, na parang sabi nila, parang yung katawan mo, ma'am, sobrang tagal ko daw tumanda. No, because I chose to be happy, and of course, talagang I love, spending time na mapalago ang katawan ng ating Panginoon, maingatan siya, hindi po para sa pagpapaganda o pagpapasexy, kundi po para mas magamit tayo. Alam mo po, Sister, marami akong mga dating carpal, masakit po yung mga kamay-kamay ko, pero then, sabi ko, when I exercise po talaga, na wala naman siya, Ma'am Joy. Yes. So, I choose my food na rin, no? Talagang kailangan din natin ng pahinga, pag nag-exercise, tsaka mas maganda po yung epekto sa ating isipan. Kaya we can make the right decision when our body is healthy, the superior po sa atin. Okay, Sister Joy, yes. Okay, yan. Talaga lang, ang tingin ko nga kay Ma'am Sha ay parang teenager lang yung energy niya to the highest level talaga So, nakaka-inspire, di ba? So, yan. Ang sa akin naman po, it's just a matter of mind setting. Kasi talagang, ang mental natin ay nag-priority talaga yan sa lahat. Kasi kung iniisip natin, masama ang pakiramdam, lalagnatin ako ngayon, lalagnatin ka talaga. So, ima-mindset mo lang siya. Ima-mindset mo siya na gagawin mo ang mga bagay na nakakapabuti sa yung physical at saka sa yung as being human being. Acceptance din. Acceptance na ito ka. Babae ka, di ba? Gagawin mo ang lahat ng mga bagay na nakakabuti sa iyo. So, kahit na marami nga, tama po si Ma'am Sha kanina na may mga bata pa naman ang edad nila, pero ang itsura nila ay napaka parang 20 years old na ang older sa age nila. Kasi kulang sila sa acceptance, kulang sa mindset, kulang sa mga bagay-bagay ba na nakapag-boost ng kanilang stamina, or nakapag-boost ng kanilang, tawag dito yung self-esteem. Kaya napakaganda po talaga, isa sa sekreto na maging maayos ang takbo ng ating mga kaisipan na siyang nangunguna sa ating pang-araw-araw na buhay is ang relationship sa Panginoon.
Kasi kung wala kang gabay sa kanya, hindi ka talaga niya, yung wisdom, hindi bibigay sa'yo kung paano mo igagawin ang mga bagay-bagay na maging positibo sa lahat ng anggulo, ang aspect ng buhay. Para maging masaya, kagaya lang kay ma'am siya. Talaga lang, teenager talaga ang dating niya. Diba? Sana all kasi teenager. kayo sister yung sa temperance, bakit nga ba, when our actually physical is healthy, pag nag-exercise ka, Ma'am Joy, Ma'am Ye, actually pagkatapos na mag-exercise, hindi ka kain talaga ng marami. Talaga talaga ka lang magtiis kasi bakit? Ang hirap. Ang hirap na pinagdaanan mo na 1 oras, tapos maglalafang ka lang. You can eat naman in moderation, yung mga healthy food, talaga you can eat that naman. Pero yung tagang isipin mo na, bawal sa'yo, bawal na ito, ayoko na mas tatamis. Habang tumatagal, napapractice yung temperance po talaga. Kasi you are now into your well-being. Yung gusto mo na mapaayos ang pangangatawan, mahirap pa yung mag-exercise. So, ba nagsabi, Ma'am Joy, na 1-2 oras, dati po 2 hours ako nag-exercise 2,000 jump, hindi ko po ako matatapos hanggang wala akong 2,000 jumps ng jumping rope. Tapos dapat yun 20 minutes lang, tapos na ako sa 2,000 or more. Tapos talagang ang hirap, sabi ko, nagbibilang ako ilan na bang na-jump na ginawa ko. 2,000, wala pang 1,500, napapagod na yung mind ka, pero habang nag-ano ka, sige, pagkatapos mo na 2,000, meron pa ako 1 hour and a half para dun sa iba naman. So sabi ko nga, tapos kakain ka na ng madami, kakain ka na hindi healthy, sayang. Kasi dapat yun na maintain natin, sayang talaga. Kaya yung temperance mo lahat, pagpili, pagdating sa pagtulog na maaga, kahit po siguro yung effect na rin sa mga kabataan. Kaya sabi mo nga, Ma'am Ye, ba't wala silang temperance, Kahit sa church, parang sabi nga ng mga anak ko kahapon, ayoko na magkaanak kung mga mga ganito din naman. Sabi ni Ate Ken, mag-aaso na lang, mag-alaw ko maraming aso, ayoko na ng anak. Bakit ng mga anak ngayon, hindi mo makontrol? They would run, they would shout. Anong meron sa mga kabataan di ba, Ma'am Joy, na parang hindi talaga sila ma-behave? Tapos ang malungkot, wala rin mga magulang nagbabantay sa mga bata. Sabi ng mga anak ko, ayoko na taga magkaanak. Sigaw pa lang nila, hindi talaga. Alam mo yun na bakit? Kasi yung temperance ng ating mga kids, even the way yung kinakain talaga na sa mga kabata, maliliit na bata, it is really with the biggest factor. Natan natin yung kanilang stamina, yung pagiging hyper. Di ba, Ma'am Joy, sa health natin, sa healthy lifestyle, pag sobrang tamis, nangyayari sa mga bata? Sobra talagang hyper. Di ba? Tapos pakainin mo ng matatamis. Kaya sabi nga ni Doc, dati ni Ma'am Barona, Doc Barona, o yung mga anak nyo, pagkain nyo na naman malunggayan, kamote, o yung bibigyan talaga ng juice, ang matatamis, kasi you cannot stop them. Diba? Kasi sabi ng mga anak ko, ayoko na magkaanak. Kung magiging anak ko, kagaya ng mga batang mga makukulit, na maiingay, ayoko na talaga. Kasi bakit? Tama po ang pagkain. At kailangan din sa mga bata talaga ay magabayan ng mga magulang. Kasi paglaki ng mga batang to, hindi mo alam kung hindi na kayo makontrol yung temperance. Diba, Ma'am Joy? Ay, ng temperance. Buti na rin anak ni Ma'am Joy, pas nabi ng papa. Yes, saluto kay Ma'am Joy. Sobrang bait ng 3 kids niya. I really adore your children. Teenagers to mga to. Sabi kasi nila, ang basihan daw ng tunay na mababait na bata pag nag-college na. Makatanado natin yung mga resulta. Pero yes. Kasi when we train them, sabi ganun, as early age up, sabi nga, train up a child. Kasi even they grow up, they would bring that kind of factors, and also there, yung physical at knowledge na meron sila na itanim ng mga magulang. Ewan ko ba, Ma'am Jane, sabi ko doon sa mga anak mo kahapon, you're so cute and you're so kind. Tapos ako, what are you eating? Yun lang. Tapos minsan po, binibigyan ko sila ng chocolate. Ewan ko ba, kasi may nagbibigay sa akin ng mga chocolates, hindi ka makinakain. So, pinamimigay ko din naman talaga. So, yung mga bata natutuwa. Tapos sila talaga titingin mo na sila yun sa likod. Sabi niya, bawal po kasi kami, sabi ni Mama, kumain ng chocolate. Sige, sabi naman isa, bawal po kasi kami kumain ng chocolate, tita siya. Okay, so next time na lang, sabi, upo pag wala na kaming ubo. Pero may yung patient nila, yung temperance nila na kahit gusto nila, pero alam nila na hindi pwede sa kanila, and it should be the training. Dapat ganyan po yung training na magulang natin sa mga anak na parang gusto man nila, pero alam nilang masama para sa kanila, hindi ko nila pipiliin. Kaya, Ma'am Joy, pagpatuloy mo hanggang teenager, ha? Amen. Okay, magbigay din ako ng konting example. Actually, dito sa bahay namin, may mga rules kami. Hindi pwedeng kumain ng chocolate na hindi sabay-sabay. Para nahahati ko ng tamang sukat lamang. Kasi nga, alam ko na masama ang chocolate. Kaya minsan, yan si Jerome, taga-bigay, kasi marami dating nagbibigay sa amin ng chocolate before mag-pandemic. Talagang puno yung ref namin, pinamimigay ko kasi nasisira. Kasi nga, bawal kumain. Paano kung hindi
hindi ako nagbigay ng authority, walang kumakain talaga ng chocolate sa ref. So nasisira lang talaga siya. Kasi para sa akin, mas okay na masira yung chocolate kaysa naman masira yung katawan ng ating mga bata. Kaya si Alex ganun din. Hindi po yan kakain ang binibigay sa kanya unless nagpaalam sa akin na, ma, pwede ba? Tabi ko, mamaya mag-usap muna tayo. Kasi kino-calculate ko kung nakakain ba siya na matamis. Kaya nung bata yan si Alex, sobrang behave naman talaga. Nasa tabi ko lang, in fairness, kahit napupunta kami sa malayong lugar, hanggang alas 6 kami ng gabi, alas 7, mula ng pagkasilang ko, dinadala ko na talaga siya sa church. Kasi ang training nga, ang pagsamba ay maghapon. Kaya minsan nagtataka ako, Ma'am Joy, bakit may mga parents tayo na hindi nila dinadala ang baby nila hanggang AY. Ang anak ko po, yan si ate siya, ganun din, dalawang anak niya. Mula umaga hanggang AY po yan. Minsan nga po, kati social night. Kasi po, kailangan matrain ng mga kabataan. Kaya minsan pag AY, hindi na bumabalik yung ating mga members at kabataan kasi nga, nung bata sila, hindi rin sila sinasanay ng mga magulang na maghapon ng pagsamba. Kaya hindi rin sila nagiging active dahil sa yung practices ng magulang, hindi sila na-train. Pero kung tinitrain natin yung mga bata, tayong magulang mismo, aaten hanggang AY at nakikita nila, tayo po ay magiging modelo nila. At makikita nila, ganito pala ang paglilingkod sa Panginoon. At napakasarap tingnan, di ba, Sister Joy and Sister Shana, yung mga anak natin naglilingkod mula umaga hanggang paglubog ng araw. Kaya amen sa mga... Yes. Tanungin natin si Ma'am Joy, ha? Tanong natin siya, paano mo tinitrain ang yung mga sa salitang temperance? Paano ba sila na-educate no other age na how to behave and what to eat and what not to eat? Especially not only in the house, no? Kasi sa labas mismo talaga mapapractice sila, matitest yung kanilang temperance. So, paano mo ba sila tinitrain? Ayan, baka may mga mothers dyan na gusto nila matuto mula sa iyo kasi mga anak ko po malalaki na. Although mabait talaga sa ng bata sila, dito talaga yan, talagang sobrang babait ng mga yan. Nung lumaki na, syempre they have their own minds naman. So, still they're good naman, no? So, they have their own decision na rin. So, make ko naman maayos naman silang lumaki. Wala naman ako masasabi. But then, in your, sa kabataan ngayon na kasing edad ng mga bata rin. So, baka kasi yung kanilang generation, di po ba? So, how do you train bilang pamilya, no, kasama na yung asawa, how do you train your kids po sa iyong tahanan? Actually, hindi talaga namin nakakalimutan yung yung worship. Kasi yan talaga yung isa sa mga basic na kailangan nila. So, kahit na minsan sobrang busy na, sila namin magsasabi mismo na, Mama, worship na tayo. So, pag inaawit ko na yung kantang Whisper a Prayer, yun na intro, tapos magagather na yan sila para mag-worship kami. So, isa yan sa, during worship, nagkukwentuhan kami at doon namin sinasabi sa kanila na ganito ang gawin natin. Pag nasa simbahan tayo, magbehave tayo. Tapos, kung nakakain kayo ng matamis, bibigyan kayo ng food, ibigay nyo kay mama or kay papa kasi malalaman namin na nakakain kayo ng sobrang tamis na beyond na sa dosage na kailangan ng katawan nyo kung inuubot sinisipon na kayo. Alam nila na kapag may ubot sipon, hindi sila makakapasok sa school, ayaw nilang mag-absent. Kaya, ganyan po, isa sa mga naging motivation nila na kailangan huwag kami kumain ng sobra sa tamis kasi alam namin na hindi kami makakapasok. At magagalit si mama at si papa. Mas takot sila sa galit doon kaysa doon sa sweet. Yung sweet kasi pwede pang kainin sa sunod na araw. Yun po. Okay. Very good naman. Ako naman po magsishare din po ako, no? So si Alexis po kasi lumaki siya na gamit ko po talaga sa kanya ay herbal. Hindi po ako nabili ng mga synthetic medicine kasi nga po nung bata siya parang nagkasakit siya, nang pina-check up ko siya, sabi ng doktor parang hindi na akma yung antibiotics, taasan natin. So parang nagulat ako, so parang kawawa naman yung anak ko, 7 years old pa lang, tataasan ng antibiotics. So simula po na nag 7 years old siya, I chose not to give her a synthetic medicine. So gumagawa po ko ng sariling probiotics. Dati po pag may ubo siya talagang lagundi, pinapakuluan ko kahit mapait. At ang anak ko very mabait talaga siya, sis. Alam niyo kung iniinom niya mag-isa kahit mapait. Haluan ko lang ng konting vitamin C, tinitiis niya, tapos yung probiotics ko na luya, bawang, tiis din siya para gumaling siya. Kasi sabi ko, ito yung natural kasi hindi na nag-effect sa synthetic so mag-herbal na lang. Hanggang ngayon, awa ng Panginoon, puro herbal lang po ginagamit ko sa anak ko at saka hindi naman po siya sakitin. Kasi nga po, tayong mga mothers, tayo din na nagde-decide kung anong lulutuin natin sa tahanan, ano ipe-prepare. Ito po yung pinaka magiging feedback po sa kalusugan din ng ating mga anak. Yun nga lang, ang fear, pagka mga dalaga na,
Sister siya, hindi na natin makontrol pag may mga baon na kapag kumakain na sa labas. Yun nga lang, pwede natin silang payuhan at saka at the same time, alam naman na nila yung limitation nila. And at the same time, tayo pong magulang, huwag tayong titigin magpayo. Kasi minsan tayo mga magulang, ay, bahala na sila, 18 years old na yan, sa kanya-kanya na, hindi po natatapos. Actually, Sister siya, pag nagkaanak pa yung mga anak mo, mag-aalaga ka pa nga ng apo mo, ready ka na ba? Hindi, kaya nga sabi ni Ate Kyle, aso na lang aalagaan. Total naman daw dog lovers ako. Hindi na lang daw siya mag-aanak kasi baka nga daw mapariwara pa yung magiging anak niya sa mga kapanahunan daw ngayon. So aso na lang daw, Mama Avid. Sabi ko mag-alaga, marami na lang aso, no? Hindi na mag-aalaga ng mga bata. Ewan ko na sa mga bata ngayon. Sabi niya kasi parang iba talaga po ang kabataan. Mga kids ngayon, the recent generation po talaga ngayon ay iba po ang temperance. Iba po kasi sa school ng mga prep. Yung mga estudyante ko po kasi mga college na nasa education major, sa po ay nagsisit in, tapos tumutulong sila parang assistant teacher. Alam mo po ang ganda nila noong umaga. Nung pauwi na mga 5 o'clock tapos yung 3:30 na uwian na, pupunta sa doon sa aming department. Sabi, ma'am siya, ano nangyari? Look at yourself, why you look like that? Talaga yung buhok nila, ganun. Sabi, ma'am, ang hirap-hirap ang alaga ni mama. Bakit? Teacher, pupo ako. Teacher, no. Teacher, yes. Teacher, I want. Sabi talaga, para daw silang helper ng mga bata ngayon. Teacher, yeah. Iba na ang baka. Kaya sabi ng ma'am siya, ayoko. Sabi ko, do you still want to be a teacher? Sabi niya, parang ayoko na nga magturo sa mga bata. Kasi iba po ang kabataan. So siguro talaga tama rin naman ang Biblia na ang mga magulang talaga ang unang teacher ng mga batang ito. Di po ba, when it comes to physical, mental choices, kailan talaga nito-train natin sila sa ating mga tahanan. Di po ba, Sister Ye? Yes. Okay, magbigay ako ng example. Actually, pag nagtuturo talaga ako ng bata, sobrang pagod ko rin. Alam niyo kung bakit? Dodrawingan yung mukha mo, kakagatin ka, papapakandong sa'yo. Kasi po, ang aking observation, yung mga parents po sa sobrang busy, hindi po nila nabibigyan ng physical touch yung mga bata. So, minsan, nahanap po nila yung love, physical touch, yung mga paglambing sa mga teachers nila. Kaya naman kaya nga po nag-high school teacher ako. Kasi sabi ko, nakakapagod. Dati nag-assist ako ng kindergarten. Parang, ako naman ang main teacher, no? Yung assistant ko, siya taga-hugas. Kasi nga, main teacher ako. Pero minsan, hindi ko talaga nakakaya, Sister siya, yung nagtuturo ka, tapos yung estudyante mo kakain ng booger, tapos parang napatigil ako magturo, parang sabi ko, okay, sabi ko sa assistant teacher ko, pwede ba pakadala sa CR kasi kinakain niya yung booger niya in front of the class. So alam naman natin kailangan tinuturuan. So meaning, minsan yung mga magulang kasi nagkukulang din sila ng time sa kanilang mga anak. Wala silang proper education, kaya nga minsan high school na, Sister siya, college na yung mga estudyante po ako. Kinakain yung pimples habang nagto-TOEFL exam. Lahat na makuha sa mukha kinakain. Hindi ko maisip paano ko kaya sasawayin to. Basta lahat na makuha, balahibo, whiteheads, kinakain. And then, pag nagkakamot sa ibang part, inaamoy. So sabi ko, pagka ako naging head, ang gagawin ko, magkakaroon ako ng orientation. So pag lalaki, nurse ang ipapa-orient ko para yung magkakamot-kamot, maiwasan. Kasi po, alam niyo po, yung mga parents po ngayon sa sobrang busy, hindi na po nila alam, ano ba yung mga mannerism na mga anak nila na pwede nilang makorek. Kasi nga, pagdating, tulog na o kaya gising pa o hindi na nag-uusap sa sobrang busy. So, kaya nga po, yung sunod na question natin is very related. Sabi nga po dito, sabi is, what does it mean when Ellen G. White said, every man is the architect of his own fortune? Tayo pala, ang sabi daw dito, every man, tayo po pala ay architect. Pag sinabi kasing architect, tayong taga-design. So, syempre, Sister siya at saka Sister Sarah, hindi naman dinisign ng Panginoon na tayo ay maging mahirap, tayo ay nanlilimos. Dapat tayo ay maging architect. Sino ba naman ang gagawa ng pa-drawing nga ng bahay ko? Alang nga i-drawing natin bahay ko. Unless old age ka na. Gusto mo na doon sa mga farm life. Gusto mo na yung sa provinces kasi pagod ka na sa city life. Gaya sa Korea, gusto nila sa Gangwon-do na sila tumira. Kasi fresh air, tas hiking na lang kasi settled na yung life. Pero tayo, mas gusto natin yung buhay natin, lalo na yung mga anak natin, nasa maayos silang pamumuhay, diba? Ayan, tatanungin ko si Sister Shano at saka Sister Sarah, ano ba yung mga pangarap nyo sa anak ninyo? At ang tanong kay Sister Shah, ngayon kasi graduate na si Kai, natupad ba yung pangarap mo sa kanya o yung pangarap niya ang natupad? Yan, Sister Shah. Kasi architect tayo ngayon, yes. Okay, actually, when it comes to our own architecture, na ating buhay, it is true because we are created as a free being. But then, not because we're absolute free.
Diba? Hindi kasi parang this is my life, this is my choice, this is who I am. But who cares? No, there is no absolute freedom, diba Ma'am Joy? No, Ma'am Ye. No absolute freedom. Lahat po tayo ay tumitigil sa isang bagay na kung saan kailangan nating mamili. And when it comes to choices, bakit nga po sa mga kabataan, bakit ba kailangan tayong maging architecture? Kasi sabi ko, we are the one who decides for our own future. Maybe our parents may tend to tell us what they want us to be. At sabi ko kaya si Ate Kaed ba, yes, actually, may namang sabi sa kanya, go ahead, whatever you want to study, you study. Sabi ko sa kanya, mag-doktor ka. Ayaw yun daw niya, pagod siya. So, I never pushed her, di ba? So, natupad naman kasi yung gusto niya. Basta sa akin po kasi maging maayos sila. They are still in the ministry, Ma'am Joy. Mababait silang bata. Tapos, wala naman mga hindi nagda-drugs, hindi naman umiinom. Wala naman mabarikada ng mga BI. So, sa akin, maayos sila, no? Na kung saan hindi naman sila sumasagot sa matatanda. Kahit gustong-gusto mo nang sagutin, talagang hindi naman makakasagot ng pabalang. Ano po. So, they are naman good. And I have seen na kung saan bilang magulang kasi what we have to do is to guide them, di ba Ma'am Sarah? Si Ma'am Joy kasi medyo maliit pa yung mga bata ay mga anak niya, no? So tayo po kasi we are going to guide them, not to push them in the things na hindi naman nila gusto at hindi rin naman sa ikabubuti nila kasi I believe bilang mga magulang ang gusto po natin, ako po kasi hindi ko ginawang investment ng aking mga anak. Kasi sa mga estudyante ko, are you all investment of your parents? Sabi na, what do you mean by that, ma'am? Since you are going to be a nurse, investment kayo. Kasi sabi ng mga nanay ninyo, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, pupunta ka sa ibang bansa, iahon mo kami sa hirap. Kailangan ito. So parang inisip na lagi, pag nag-nurse ka, kailangan mo umalis sa ibang bansa para maging mayaman ka. So that's what we call investment. Kaya ka pinag-aaral para makatulong ka sa kanila, para ikaw naman magpaaral ng kapatid mo, ikaw naman magbuhay sa amin kasi binuhay kita, ganun. So sa akin po hindi. Sa akin kasi when it comes to architecture, even our choices, no, kahit ayaw mo maging teacher, pero nandito ka na pinili mo pa rin. Sabi nga ng isang poem, no, na kung saan there are two roads, the roads which are not taken, di ba? So, sa isang roads, meron talagang pipiliin mo yung isa. Tapos pag napili mo yung isa, wini-wish naman ng isa, sana yung isa pinili ko, baka mas maganda. Yung parang pinaka-easiest, yung pinaka-maganda, no? So ayaw nila nung mahirap. But actually, at the end of the day, tayo po yung nagde-decide. God is there to guide us. God will give us a lot of Sa akin kasi naniniwala po ako na God gives us wisdom. God gives us understanding when we ask for it. So sabi nga sa mga kabataan kahapon, ano ba yung pipiliin mo? Sabi nung isang sagot, I will just pray and I will find out God's purpose and God's answer to my prayer. So marami tayo na kung saan minsan biniblame natin ang ating kinahinatnan, Ma'am Sarah, no? Kinahinatnan ng buhay natin sa mga taong naging kabahagi o yung mga taong naging kaaway natin, mga magulang na kaaway nila, and they would blame their parents for that. So totoo lang po, no, at the end of the day, yung choices pala natin yun We are the one to choose if we choose the right thing or if we will choose the wrong thing. So sa akin po mahalaga yun. Kay Amber naman, nag comes to Amber, I let her choose also, no? Although mahirap talaga yung kurso yan kasi kailangan talaga ng maraming pera. Sabi ko, anak, sige lang, habang buhay may pag-asa. Sige ka, mag-dentistry ka kasi gusto niya po talaga yun. She was even discouraged, no? Na wag na yan, ito na lang gawin mo para libre, mag-aral ka, mag-nursing ka na lang kasi may mga gantong school, may mga ganyan, ganito na lang. Ayaw niya talaga. Sabi niya, gusto ko talaga Sabi ko, sige, habang buhay naman tayo at hindi ko po siya dinidiscourage. Ko, sige lang anak, go, habang kaya mo mag-aral ka, huwag ka lang babagsak. So, pag bumagsak ka dyan, hindi na kita pag-aaralin. Ayan, so, sa akin po, oo, Ma'am Joy, talaga yun ang aming usapin kasi alam namin mahirap mag-aral. So, kailangan din naman nabigyan sila ng guide na hindi ganun kadali ang mga bagay-bagay. So, they have to make decision. And their decision, little decision man yan or biggest decision, naniniwala pa ako, they should be the one to be responsible for their own decision. Okay, Ma'am Sarah, baka may masasabi ka dyan. Yes, napakaganda po ng explanation ni Ma'am Sharon. Nandun na lahat Okay. Sa akin naman po, yung Proverbs 22:6, yung train up a child the way he should go, when he will lalaki na siya, hindi siya magdi-depart sa tinuro. Napakaganda po kasi nito kasi nung ako'y bata pa, tinitrain na kami ni Mama. Though hindi man talaga fully yung pagtitrain nila sa amin, pero yun lang yung abot ng pagtitrain nila
Kaya naisip ko nung ako'y nagkaanak na, sabi ko, wala akong ibang magagawa sa maibahagi sa aking mga anak kundi ang i-train well ko na lang sila. Kasi yun lang yung magiging basihan nila sa paggagawa nila ng mga decision makings sa paglaki na nila. Napakaganda po kasi na magabayan natin sila sa ngayong bata pa sila sa mga gagawin nilang mga bagay-bagay o decision na kahit sa maliliit na mga bagay lang. Dahil patanda nila, marirealize nila yan, at of course magiging gabay din nila yan paglaki nila sa mga mabibigat na desisyon na kanilang tatahakin. Sabi nga, there will be advantages and benefits of correct training and education sa kanilang early life. At the same time, a pure and a heart, strong and fearless hand, ayan po yung kailangan ng ating sanlibutan ngayon. 'Di ba? Nandito tayo ngayon sa napaka-competitive na generation. Teknolohiya, napaka-high-tech. Kung hindi mo matitrain well ang mga anak mo, hindi sila makakasabay. Makakasabay in a way na nandun yung kalooban ng Panginoon. Kasi kung gusto nilang sumabay, pwede silang sumabay sa paraan na alam nila, sa paraan na gusto nila. Sa akin naman din po, meron akong gusto sa mga anak ko, pero hindi ko pwedeng ipilit yon. Dahil alam ko in the future, meron din silang sariling desisyon na gusto sa sarili nila. Kaya yun yung ipupush namin as parent na gawin nila sa tamang desisyon na may gabay na kalooban ng Panginoon. So, yan po. Okay, so thank you, no? So ito po, ibibigyan ko po ng konting pasada po yung question na yon. Actually po, sabi po nga ni Ellen White, tayo mga parents po, tayo dapat ang responsible para naman ma-build yung characters po nila. And then, yung mga bata naman po, kayo po ay responsable sa paggawa po ng inyong mga future. So kami po ay mga gabay. Kung ano po mga kahihinat na ng mga kabataan sa inyong buhay, yan po ay magiging desisyon po ninyo. Kaya po dapat maging maayos ang mga parents po sa pagtitrain ng characters po ng ating mga kabataan, kasi nga kung hindi natin sila na-train sa mga mas mahihirap na bagay, sa decision making, maaari silang magkamali in the future. Kaya po tayo mga parents ay laging gabay po sa kanila. May mga choices kasi sila na minsan nako-confuse, kaya nga po diniscuss namin nung nakaraan, kung mga kabataan yung nako-confuse, una po ay ihingi ng tulong sa Panginoon, mananalangin. Pangalawa, magbabasa tayo ng mga sulat ng ating Panginoon at ni Ellen White. Pangatlo ay hihingi ng payo sa magulang o kaya sa mga elders. Huwag po tayo hihingi doon sa barkada nating naninigarilyo at nagiinom. And then, yun din po, kung gusto natin magkaroon tayo ng hi kuya, mga positive thinking, dapat po tayo mag-detox na rin ng mga negativity sa buhay. Yes. Iwas din tayo sa mga mahilig mag-marisol, yung mga puro negative yung ating natatanggap. Yung Facebook po natin, pwede po tayo mag-unfriend na po kung hindi talaga healthy sa ating personality, at hindi naman, kasi may mga tao po talaga, in fairness, puro po talaga negative yung bang, alam mo, ay oo nga, puro parang minsan nakaka-toxic. Kaya po ako, personally, I try to be positive. Kaya nga minsan sabi ng boss ko, hindi ba pwedeng ma-multiply daw si Teacher Ye, kasi napaka-in-demand ko daw sa Korea. To sabi ko, bakit? Kasi the very jolly teacher daw ako, hindi daw ako naubusan ng kwento. Din yung mga stories ko lang daw ang natatandaan nila, hindi yung lesson ko, alright? But anyway, dahil nga sa personality ko na very positive, so I invite positive vibes. At awa naman ng Panginoon, sister, siya yung online tutorial ko, yung estudyante ko 4 years na, grabe, 5 years si Ham Unchong, 31 years old, 10 years kong tinuturan dito sa Pilipinas. Parang hindi ko ma-imagine 10 years, no, isang dekada siyang estudyante ko. And then I make friends with their families. Opo, so friend ko rin yung mami niya, nagpapabisita na, sister siya, gusto niya magbisita natin dyan sa Estrella, sa Silang. Sabi, Teacher, I miss you so much. Yes, sabi ko nga, bibisita ako sa'yo one of these days. Ay, may anak na daw si Ham Unchong, yung tinututora natin. Grabe, no, ang tanda ko na, ay, aray ko. Kasi tinututora ko siya 14 years old, second year high school, hanggang sa makatapos po siya ng university dito sa La Salle, Manila. Ay, ako pa rin po yung tutor niya. So, sabi ko, grabe, ang tagal. Hindi kami nagkakasawaan, sister, siya, Kasi nga, if we enjoy our job, if we feel happy of what we do, walang sawaan. Ako, naniniwala ako sa ganyan na pag mahal mo yung ginagawa mo, you have to give 100%.
101%. Kaya sa paglilingkod natin sa mga kabataan na tagapakinig ngayon, so wala na po tayong enough time. So pupunta na po tayo sa ating huling katanungan. Pero before that, babasa po muna ako ng ating Bible. So kung may mga Biblia po kayo sa mga taga-subaybay, ating pong sama-samang buksan sa Exodus 31 verse 3. So pwede po kayong gumamit ng yung mga electronic gadgets. Sa Exodus 31 verse 3, ang sabi po dito, "And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship." Sa Tagalog po, "At aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-sariling gawain." Ayan. Kapag pala po tayo ay nasa Panginoon, bibigyan niya tayo ng wisdom, at kung saan naman yung mga sarili nating mga desisyon ay magiging tama. Kaya minsan yung mga kabataan nagkakaroon talaga ng wrong decision making. Kasi nga, hindi tayo humingi ng unang payo sa ating Panginoon. Iluluhod lang natin. Ang sinasabi ko, huwag natin ikwento yung mga problema natin. Kada kibo problema, kwento sa mga kaibigan. Bakit hindi natin ikwento sa ating Panginoon? Make our Jesus Christ our best friend every day. Ako, sabi ko sa estudyante ko, hindi lahat ng sikreto ko alam ng tao ng asawa ko. Kasi meron tayong mga sikreto na dapat Panginoon lang nakakalam. Kasi siya lang naman na magsusolve ng problema natin, di ba? Hindi na masusolve yan ng kapitbahay natin eh. So, kailangan nating maging fully dependent po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Okay? So mag-ending na po tayo sa Sister Sha. Ano naman ang may papayo mo sa ating mga kabataan? So, paano naman sila kakakita ng mga insignia of nobility? Yes, Sister Sha. Ayan, so napakarami natin na-discuss, no? Ewan ko lang kung kulang pa ba yung masasabi natin. Sabi nga natin, no, it is what we call how they would be they will be loyal to our God, that they will stand as different as the others. Napakahalaga kasi na maiba tayo, no? Tayo ang mga anak ng Panginoon na may dala ng katotohanan sa mga kabataan natin dyan, no? You have to show yung ating emblem, yung ating pagkakaiba na tayo ay special. Special in a way na tayo ay merong iba't ibang karakter ni Kristo, na tayo ay nagbipakita ng kaibahan sa lahat, na kung saan kagaya po ni Daniel, na Sadrach, Meshach, Abednego, na kung saan sa kanamurang kabataan, and they showed their loyalty to the Lord, and no matter what. So we have to take care of our physical, our mental, and spiritual aspect of our life. Kasi po pag ito ay ating na-practice sa pangalagaan at nagamit, tayo po ipagpapalain talaga ng Panginoon, at tayo bibigyan ng mabuting buhay upang magamit tayo sa kanyang banal na gawain. So bilang mga kabataan, sa akin po, kayo po naman sa tahanan, mga magulang, kayo po ay sumuporta naman sa inyong mga anak. Kailangan din naman makitaan kayo ng insignia din. Hindi kasi kabataan lang ito, no? It should also be the what we call model, the modeling factor na ginagawa natin sa ating mga anak, upang mga kabataan natin ay mag-stand talaga straight para sa ating Panginoon even to the last days. Okay, so thank you, Sister Sha. Babati po muna ako sa mga comment sections, okay? Dito po kay Sister Ruth Tobias. So, good afternoon po kay Brother Gary Escoses, kay Sister Ana Patalinhug, they're watching. Good afternoon daw po, sabi ni Sister Bot. And then si Jerry Corpus, gandang hapon po. And then, parang kilala ko to Michelle K. Taras, parang asawa to ni Brother Raymond Cara. Good afternoon po, God bless you. And then, sabi ni Ate Bot, true, worship at home is one of the good trainings for our children to love and be loyal to our yes, amen. So dapat po wag nating kalimutan ang ating family worship. At din po galing kay Brother Gary, tama si Cielen, iwasan ng synthetic medicine lalo na sa yes, I do agree with that. So try nating talagang gumamit ng mga natural, even though na medyo talaga matrabaho, pero alam naman nating maganda sa kalusugan. Okay, so baka may pa-shoutout pa dyan, Ate Sha, tsaka Sister Sarah. Pwede po kayo mag-shout before we give our closing prayer to Miss Sarah Joy Abid. Ate Sha, baka may pa-shoutout ka pa dyan. Si Ma'am Joy muna mag-shoutout. Sige, Ma'am Joy. Mga bilin. Ayan, thank you so much po sa pag-invite sa akin. Shout out po sa aking mga friends na nanonood ngayon. Si Miss Cecil
Kalumba, Binondo, Kalonsak. Thank you for watching. At sa mga friends ko na hindi na mababanggit, salamat po sa panunood. Sana sa sunod po ulit na pagkakataon, manood po ulit kayo dahil napakaganda po ng programang ito para sa, hindi lang sa atin as parents, pati na din sa ating mga kabataan. Okay, so Ayan Ate Sha, bati ka na. Thank you po, Ma'am Joy. Sa uulitin-ulit, alam ko naman magkikita tayo muli sa mga ating topics sa paganda po ng ating mga topics para sa mga kabataan. Hindi po, shoutout po sa aking pong mga anak na ayan. Kay Ate Kyle, kay Ate Amber, syempre, narinig naman ako ng shoutout pa. Ayun, sa mga kaibigan natin na nasa ibang churches. Ayan, good afternoon po sa inyo. So, mamaya ko po i-share yung link para mapanood nyo rin naman. So, yan, maraming salamat din po sa hapon ito, Sister Yen. Okay, so before we close our prayer by Miss Sarah Joy Abid, so ako po nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay. So ngayong hapon po ay wala po munang i-airy po yung ayon sa gabay sa katotohanan. So wala po muna sila, pero sa Sunday po tayo po ay magpapatuloy. So wag po kayong aalis, tayo po ay linggo-linggo na magsasama. Ano po man ang mangyari, may technical error, medyo late po kami talaga ng 1 hour kasi medyo na bagong setting, pero alam niyo po ang gawain ng Panginoon ay patuloy na magpapatuloy at hindi tayo magpapadaig sa mga ganitong maliliit lamang na pagsubok, okay? So maraming salamat po sa iyong pagsubaybay. So Miss Sarah Joy, can we lead us for our closing prayer po? Okay, tayo po'y manalangin. Yuko po natin ating mga ulo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na po binigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapaalala sa amin, sa mga bagay na dapat namin gawin sa araw-araw, especially sa pagiging parents namin at sa mga kabataan din po. Tulungan po ang bawat isa, magabayan po ang mga kabataan na momold po sila into a Christ-like character. Tulungan niyo po, Ama, na sa lahat ng mga gawain sa araw-araw, kayo po ang manguna, kayo po ang magiging priority po sa lahat. Mabigyan po namin kayo ng kaluhatian at kapurihan sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Patuloy niyo po i-bless ang programang ito at marami pa po ang mabigyan ng magandang pabalita, lalo higit yung mga taong nangangailangan. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang samot hiling sa inyo sa pangalan ng inyong anak. Amen. Amen. So thank you po. Goodbye. Thank you po. God bless. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis